Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Masyado ka na bang komportable na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion? Ang Bible verse po ng araw ay galing sa Colossians chapter 2 verse 9. Ang sabi po ay, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily." Alam mo ba na minsan sa sobrang komportable natin sa buhay, yung laging aircon, laging busog, laging may signal, laging nasa safe zone or comfort zone, nakakalimutan natin kung gaano kasakripisya lang ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya ang tanong natin ngayon, masyado na ba tayong komportable para hindi na natin pansinin ang sakripisyo ni Kristo? Ang topic po ngayong araw is tungkol sa incarnation. Ang incarnation ay hindi simpleng kwento lang, hindi ito parang fairy tale o pangsimbahan lang tuwing Pasko. Incarnation is the act of the Son of God, si Jesus, na nagkatawang tao. He became fully human while staying fully divine. Hindi lang siya parang anyong tao lang, kundi tunay na tao. Ibig sabihin, naranasan niya ang gutom, pagod, uhaw, betrayal, kalungkutan, lahat ng human emotions, dinanas niya. Ang first teaching ngayong araw is the incarnation proves Christ's sacrificial love. Na-imagine mo ba kung gaano kabigat yun? Ang Diyos, iniwan ang kalangitan para maranasan ng kahirapan natin dito sa lupa. Para saan? Para mahalin tayo. Hindi niya kailangan gawin yon, pero pinili niya dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo minahal mula sa malayo. Minahal niya tayo habang kasama niya tayong nagdurusa. And that's a real love. And second teaching is the incarnation proves Christ's sacrificial giving. Hindi lang pagmamahal ang pinakita niya, kundi pagbibigay ng sarili. Iniwan niya ang lahat ng karangyaan sa langit para ibigay ang sarili niya sa atin. Hindi lang niya ibinigay ang oras niya, effort niya, kundi pati buhay niya. At kung si Jesus nga ay kayang ibigay lahat, bakit tayo minsan sobrang kapit sa komportable nating buhay? At ang last teaching is the incarnation proves Christ's sacrificial love. Sabi sa Bible, Jesus did not come to be served, but to serve. Pwede naman siyang dumating bilang hari na may korona at sundalo, pero dumating siyang mahirap, simpleng tao at nagsilbi, nagugas ng paa, nakisama sa mga tax collector at makasalanan. Ganun siya kababa at kabuti, kaya dapat matuto tayo mula sa kanya. Yun lamang po.